Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa lahat. Sa muli, narito po ang iyong lingkod, Pastora Melody Grueso ng CRC Calabanga Daughter Church. Sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion. At sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Narito po kami upang bigyan ka namin ng parangal sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Aming pong dalangin na samahan kami ng iyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang iyong nais ipabatid sa bawat isa sa amin. Pangunahan niyo po kami upang lalo pang sumagana ang aming buhay espiritual. Salamat po aming Diyos Ama. Ito po ang aming panalangin may pagpupuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. The title of our devotion for this morning, quoting quote, the exchange of the firstborn. Let us read in Numbers chapter 3 verses 40 to 51 NIV version. Verse 40, the Lord said to Moses, count all the firstborn Israelites males who are a month old or more and make a list of their names. Take the Levites for me in place of all the firstborn of the Israelites, and the livestock of the Levites in place of all the firstborn of the livestock of the Israelites. I am the Lord. So Moses counted all the firstborn of the Israelites as the Lord commanded him. The total number of firstborn males a month old or more listed by name was 22,273. The Lord also said to Moses, take the Levites in place of all the firstborn of Israel, and the livestock of the Levites in place of the livestock. The Levites are to be mine. I am the Lord. To redeem the 273 firstborn Israelites who exceed the number of Levites, collect 5 shekels for each one, according to the sanctuary shekel, which weighs 20 gerahs. Give the money for the redemption of additional Israelites to Aaron and his sons. So Moses collected the redemption of the additional Israelites to Aaron and his sons. From the firstborn of the Israelites, he collected silver weighing 1,365 shekels, according to the sanctuary shekel. Moses gave the redemption money to Aaron and his son. He was commanded by the word of the Lord. Bigyan muna natin ng meaning ang redemption. Means deliverance from sin and freedom from captivity. The other one, the action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing the debt. Yung shekel naman, 1 shekel equals 1 silver coin. God as the creator of the universe has the right to demand anything He wants and to get it. We remember the firstborn belonged to God during the Passover in Egypt. This firstborn became His special possession, but for the service of tabernacle, God took the whole tribe of Levi as His special possession. In obedience, Moses numbered all the firstborn among the sons of Israel, just as the Lord commanded him. The result of Moses' count was 22,273 at mababasa natin sa verse 39 ang lahat-lahat naman ng bilang ng Levita na naitala ni Moses at Aaron ay 22,000, kaya sobra ng 273 at kailangan ito ay tubusin. The assigned redemption money was to people to pay the 5 shekels or 5 silver coins a piece per head at ito ay umabot ng 1,365 pirasong pilak. The redemption money went to the priest as supported the work and ministry of the sanctuary. Taking Levites for the Lord meant that they belong to Him and we are dedicated to lifetime service to God. The Levites are the substitute for the firstborn male of Israel. Tinawag ito na the law of substitution. Christ is called God's firstborn. He became our substitute on the cross. We deserve the penalty of the cross and Jesus paid the penalty in full for us. Napakamahal ng itinubos sa atin ng Panginoon para sa ating mga kasalanan. Buhay niya hindi pera at walang katumbas na pera. Why God sent Jesus to be our substitute? May 3 puntos po. Una, because God loved us. At yan po ay sinabi sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan
Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Second point, because God wants us to be His sons. In John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Third point, God sent Jesus to choose us. Sabi sa 1:15-16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo, upang kayo ay lumayo, mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Napakaganda ng pangyayari ang naidulot ng mga rasong ito para sa ating mananampalataya. Dahil natanggap natin ang tinatawag na justification, means that our sins are forgiven and we declared to be not guilty, na parang hindi tayo nagkasala. Pangalawa, reconciliation, a new relationship with God. Reconcile literally means to change. So may pagbabago na yung relasyon natin sa ating Panginoon. Pangatlo, transformation, a new way of living. At sa 2 Corinthians 5:17, sinabi doon, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen. At para po sa ating conclusion, kaya ginawa ito ng Panginoon ay para ipaglingkod natin ang ating mga buhay na may kalinisan at kabanalan. Tinubos niya tayo, kaya pag-ari na niya ang ating mga buhay. Suklian natin ito ng buong pagmamahal. Keep His commandments, serve Him with all our hearts, with all our minds, and with all our souls. Tayo po ay manalangin. Father God, thank you for this wonderful message. Pinaalala niyo pong muli sa amin ang iyong kabutihan at kadakilaan. Nang ialay niyo po ang iyong buhay upang kami ay tubusin at makalaya sa kaalipin sa kasalanan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Binigyan niyo po ng liwanag ang aming mga buhay. Turuan niyo po kami lagi sa pamagitan ng iyong mga salita na mamuhay kami ng may kalinisan at kabanalan. Dahil yun ang nais niyo po, to offer ourselves as a living sacrifice. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating share ang bidyong ito upang kayo ay maging pagpapala sa iba. Binabati ko po kayong lahat ng Happy New Year and God bless everyone.